These are stories that often go unheard, yet every one of them has the right to be shared. Magandang araw sa inyo. Ako si Rina. Sa Stories of Hope and Warriors, pinag-uusapan natin ang mga kwento ng lakas at pag-asa para sa mga apektado ng breast cancer. Bago tayo magsimula, isang maikling paalala. May sensitibong tema sa episode na ito. Kung kailanman kayo matrigger, humingi ng suporta sa inyong naniniwala at tingnan ang show notes para sa mga lokal na hotlines at support groups. Sa episode ngayon, bibigyan namin kayo ng mga konkretong payo mula sa dalawang liham na isusulat ni Ana, isang survivor, at bibigyan ng konteksto at praktikal na gabay ni Dr. Mara, isang clinical psychologist. Ano ang aasahan ninyo? Mga personal na kwento, madaling sundan na mga tanong para sa doktor, at simpleng hakbang para makapagsulat ng inyong sariling liham ng pag-asa. Inaanyayahan ko sina Ana at Dr. Mara. Salamat sa paglalaan ng oras. Ana, sisimulan mo ba sa unang liham? Mula sa sandaling na lamang may bukol hanggang sa unang hakbang na nagbigay ng pag-asa. Mahal kong ako, nung una kong nahawakan ng bukol, ang puso ko ay para bang tumigil. Natakot ako. Hindi ko alam kung sino ang tatawagan, ano ang sasabihin, o kung saan ako magsisimula. Ngunit, nag-umpisa ako sa maliit. Isang appointment sa doktor, isang listahan ng simptomas, at isang taong kasama ko sa waiting room. Isang kapitbahay na nagbahagi ng simpleng reassurance. Ang unang paro ko sa sarili, huminga. Isulat ang tanong, dalhin ng isang kaibigan o kamag-anak sa check-up. Huwag ipilit na maunawaan agad ang lahat. Sapat na ang isang hakbang sa isang oras. Salamat, Ana. Naroon ng totoo. Maliit na hakbang na nagbubukas ng mas malaking espasyo ng pag-asa. Doktora Mara, bakit kaya napakalakas ng mamasimpleng aksyon na iyon sa simula ng diagnosis? Ano ang sinasabi ng psychology tungkol sa unang hakbang na nagbibigay ng pag-asa? May scientific at praktikal na dahilan. Kapag nalilito o takot tayo, ang paggawa ng kahit maliit na gawa, tulad ng pagset ng appointment o pagsusulat ng mga tanong, ay nagbabalik ng kontrol at binabawasan ang paralisis ng takot. Ang pagsulat ay isang paraan ng externalizing. Inilalabas mo ang emosyon sa papel at nagiging mas malinaw ang susunod na hakbang. Para sa mga bagong diagnosed, simple at epektibong coping techniques ang mga sumusunod. Magtakda ng isang maliit na goal araw-araw, gamitin ang paghinga kapag malakas ang emosyon, at gumawa ng contact list ng mga taong pwede mong tawagan kapag kailangan mo ng practical help. Ito ay hindi kapalit ng medical na payo, pero makakatulong ito upang hindi ma-overwhelm ang isip habang pinagkakasunod-sunod ang mga desisyon. Mabuti. Ngayon, Ana, basahin mo naman ang pangalawang liham. Puno ng praktikal na payo. Anong mga tanong ang itanong sa doktor? Paano maghanap ng suporta? At ano ang maliliit na ritual na nagbigay sa iyo ng pag-asa araw-araw? Napakapraktikal at nakakaantig. Dr. Mara, maari mo bang i-translate iyon sa isang mabilis na checklist para sa bagong diagnosed, mga dapat gawin sa unang linggo, at mga tanong na dalhin sa doktor? Oo, heto ang maikling checklist. 1. Magpa-schedule ng konsultasyon at magdala ng isang kasama. 2. Magsulat ng listahan ng simptomas at mga tanong. 3. Humingi ng paliwanag sa diagnosis at treatment options sa simpleng salita. 4. Alamin kung may available na social worker o patient navigator sa ospital. 5. Gumawa ng maliit na self-care routine tulad ng paglalakad ng 10 minuto, pag-inom ng tubig o isang maikling breathing exercise bago matulog. At isang paalala, ang emotional support ay kasing halaga ng practical help. Huwag mahiyang humingi ng tulong mula sa pamilya, kaibigan o support groups. Ana, paano nakaapekto ang pagsulat ng iyong mga liham sa iyong pagharap sa sakit? May practical steps ka bang maaaring ituro sa mga makikinig kung paano gumawa ng kanilang sariling liham ng pag-asa? Para sa akin, ang pagsulat ay tulad ng pag-uusap sa sarili na puno ng pagmamalasakit. Simulan sa titulong, Mahal kong ako, at isulat ang nararamdaman mo nang walang pag-iimbot. Sunod, isulat ang 3 bagay na gustong gawin mo bukas, maliit o malaki. Tapos magtala ng 2 tanong na itatanong mo sa doktor. Panghuli, isang pangungusyap ng paalala para sa sarili. Halimbawa, kaya ko ito, isang hakbang lang. Kapag nauubos ang emosyon,
Babasahin ko ang liham at nakakakita ako ng direksyon. Hindi solusyon sa lahat, pero mapa para sa susunod na hakbang. Napakalinaw. Ngayon, isang mabilis na pagkakataon para sa mga maikling boses ng komunidad. Tinanggap namin ang feedback mula sa support group. Maraming pamilya ang nagsabing ang liham ni Ana ay naging daan para mas malinaw nilang maipahayag ang kanilang takot at pag-asa. Ana, may naaalala ka bang bahagi ng liham na tumulong sa pamilya mo? Oo, may bahagi akong sinulat na kung ako man ay magtatagal o maghihilom, kailangan kong maramdaman na kasama ninyo ako sa bawat hakbang. Nang basahin ko iyon sa amin, nagkaroon ng pagkakataon ang bawat miyembro ng pamilya na mag-share ng takot at pangako. Nagkaroon kami ng konkretong plan. Isang tao ang bahala sa transportasyon, ang isa sa pagkain, at ang isa sa mga anak kapag kailangan ng eksperto. Liham ang miing daan para makipag-usap ng mas maayos. Bago tayo mag-summarize, bibigyan ka namin ng 3 key takeaways, isang quick empowerment moment. Dr. Mara, ikaw muna. Ano ang pinaka-importanting aral para sa mental na aspekto? Una, huwag asahan na mawala agad ang takot. Tanggapin ito at ilagay sa listahan ng susunod na hakbang. Ikalawa, gumamit ng simpleng routines para bawasan ang stress. Ikatlo, humanap ng isang taong makakausap. Hindi kailangang solusyon ang ibigay nila. Sapat na ang makinig at tumulo sa praktikal na paraan. At Ana, isang huling payo mula sa karanasan. 3 bagay na dapat tandaan ng sinumang bagong diagnosed. Magdala ng kasama sa bawat mahahalagang appointment. Isulat ang mga tanong at mga bagay na kailangan mong itanong sa doktor. Gumawa ng maliit na ritual ng pag-asa, kahit 5 minutong paghinga o isang tala ng pasasalamat araw-araw. Ito ang mga bagay na tumulong sa akin para hindi mawala ang direksyon sa gitna ng takot. Ngayon, paalala, ang episode na ito ay hindi pumapalit sa medikal na payo. Kung may napansing bukol o nag-aalala, magpa-check agad sa iyong doktor. At kung kailangan ninyo ng emosyonal na suporta, tingnan ang show notes para sa listahan ng lokal na support groups at hotlines. Bago tayo magtapos, isang maliit na hamon para sa inyo. Gumawa ng inyong sariling liham ng pag-asa ngayong linggo. Isulat ang isang tanong para sa doktor, isang maliit na goal para sa bukas, at isang pangungusap ng pagpapalakas sa sarili. Kung nais niyong ibahagi, mag-subscribe sa aming channel at magpadala ng liham o karanasan sa aming email o social channels na nasa show notes. Kung may isang huling sasabihin ako sa mga nakikinig, hindi kayo nag-iisa. Kahit maliit ang hakbang, bumubuo ito ng daan. As we end today, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Hope is stronger than fear. Screen Share Survive. Salamat Ana, salamat Dr. Mara, at salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng pag-asa at practical na gabay. Hanggang sa muli!